Hindi pa rin natatagpuan ng katawan ni Lynette Hooker sa Bahamas. Nasa kustodya na ang kanyang asawa. Hindi na sila madaling makakapag-text. Baka makulong siya habang buhay kung masama ang kalabasan nito. At ayokong maniwala ng isang taong malapit sa akin ay kayang gumawa ng ganitong bagay. Nakakagulat na pahayag at paratang mula sa anak ng Amerikanang babae. Pati ang nakakatakot na voicemail na iniwan umano ni Brian Hooker habang hinahanap ng mga rumesponding tauhan ang nawawala niyang ina. At nahanap na nila ang flotation device na inihagis ko kay mama nang mahulog siya sa dagat. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin nila siya natatagpuan. Bakit sinasabi ng abogado ni Brian Hooker na posibleng nilinlang siya ng mga autoridad para sumailalim sa interogasyon? Nasa On The Case tayo, hatid ng Law and Crime. Ako si Chris Stewart. Marami tayong dapat pag-usapan dahil nasa kustodya si Brian Hooker sa Bahamas. Ayon sa mga autoridad, may probable cause para arestuin siya. Nakausap ko ang abogada ni Brian na nagkuwento ng bersyon niya bago siya maaresto at nagbahagi ng ilang nakakaintrigang pahayag. Bago tayo dumating sa bahaging yun ng kwento, gusto ko munang talakayin ang panayam ko sa stepdaughter ni Brian. Tinanong ko siya kung kailan siya nagsimulang mag-alala na baka hindi lang aksidente ang pagkawala ng kanyang ina. Kailan ka nagsimulang magkaroon ng mga hinala na ganun? Sa una, hindi ko talaga matanggap na nangyayari ito. Hindi ko agad nasabi na siya ang may gawa. Kailangan ko munang maglaan ng oras para maproseso lahat. Pero dahil sa mga naunang issue, talagang Mahirap talagang sabihin na sigurado akong hindi niya ginawa. Kaya, Si Carly Ellsworth ay nakatira sa Michigan at siyang tunay na anak ni Lynette Hooker at stepdaughter ni Brian Hooker. Ngayon, bago tayo magpatuloy, itinanggi ng abogado ni Brian na may kinalaman siya sa pagkawala ng kanyang asawa. Itinanggi rin niya ang mga paratan ni Carly sa iba't ibang panayam. Sa wakas ay iniwan si Kima. 4 na buwan pa lang ang lumipas. Matagal lang naninirahan sa dagat sina Brian at Lynette. 3 taon na mula nang bumili sila ng sailboat na Soulmate at doon sila nakatira. Naglalayag sila sa ilan sa pinakamagandang dalampasigan sa mundo buong taon. Ikalawang araw ng pagtawid sa Golpo ng Mexico. Ibinabahagi nila ang kanilang paglalakbay sa social media bilang Sailing Hookers na may TikTok tagline. Lumayag kami palayo sa BS, mag-asawang sinusulit ang buhay. In-upload ng mga hookers sa YouTube mula Bahamas, 4 na linggo nang nakalipas ang video, kung saan sila ay nagpa-paddleboard sa isang daluyan ng tubig. Ngayon, bago ko ibahagi pa ang sinabi ni Carly, nalaman namin kung saan eksaktong naroon ang mga hooker nung Sabado ng gabi bago nagsimula ang problema. Ayon sa ABC News at iba pang media, sinabi ni Brian sa mga investigador na umalis sila ni Lynette mula Elbow Cay sa Bahamas gamit ang 8 talampakang inflatable na dinghy na patag ang ilalim. Maaring ito rin ang bangka sa larawang nasa Facebook ni Lynette. May outboard engine ito sa likod at hindi maluwag ang espasyo. Karaniwan, pwede kang umupo sa gilid ng ganitong bangka. Iniulat ng Fox News na ang mag-asawa ay nasa Abaco Inn at sumakay ang mga hooker sa bangka bandang 7:30 ng Sabado ng gabi. Sinabi ni Brian sa mga autoridad na pabalik na sila sa kanilang bangka. Ang Soulmate, ang malaking layag na bangka na pag-aari nila na malapit sa Hopetown sa Bahamas, bahagyang hilaga ng kanilang kinaroroonan. Ngayon, ang mga kondisyon nung Sabado ng gabi, at ito ay malaking bahagi ng kwento, ay hindi ka nais-nais. Tinatayang umaabot sa 25 milya bawat oras ang lakas ng hangin. Sabi ni Brian, si Lynette ang may hawak ng mga susi, pero nahulog siya mula sa dinghy sa tubig at hindi niya nailigtas siya. May nabanggit ba siya kung anong ginawa niya noon? O paano niya hinanap ang nanay mo? sabi niya, inaanod si nanay, kaya inihagis niya ang kagamitang pansagip at lumangoy o nagsagwan papunta sa Pampang. Kaya hindi ko alam kung bakit hindi siya nagbaba ng angkla at hinanap si nanay. Ang una ko sanang gagawin ay puntahan siya, hindi lumayo sa kanya. Sinabi ni Brian sa autoridad, nagsagwan siya ng ilang oras mag-isa hanggang sa marina sa Marsh Harbor, Bahamas. Pagdating niya dun ng linggo ng umaga, agad siyang nakipag-ugnayan sa isang tao na nakatawag para humingi ng tulong. Dito nagsimula ang paghahanap kay Lynette, ang kanyang asawa. Ngayon, ganito raw sinabi ni Brian sa kanyang anak-anakan ng balita. Pero, paano niya sinabi sa'yo na nangyari ito? Tinawagan niya ako, mga alas-walo o alas-walo.
30 ng gabi nung linggo at sinabi niya sa akin, "Uy, nawawala ang nanay mo." Nangyari ito kagabi, bandang huli na ng gabi. Pero akyat din kami dyan sa lalong madaling panahon. Kaya sana magkita tayo. At ako naman parang, sige. Parang hindi ako masyadong magsalita kasi parang, ha? Sabi niya, oo, sorry, hahanapin ko na lang siya. Tapos, biglang binaba ang tawag. Kaya, hindi ko alam, medyo kahina-hinala. Kaya, parang babalik siya sa US at parang, uy, ito lang ang nangyari. Pero sige, magkita tayo pag bumisita ako sa'yo. At ako naman parang, ewan ko, hindi talaga maganda ang pakiramdam ko doon. Ang tagal pa bago niya sinabi sa akin na wala na siya. Kaya hindi ko rin alam kung bakit hindi siya pumunta sa bangka niya at mag-radio sa ibang sailboat. Uy, nakita niya ba ang asawa ko? Nawawala siya. Alam ko naman na tutulong ang mga nagbabangka maghanap. Hindi malinaw ang ginawa ni Brian sa dalampasigan. Ayon kay Carly, nag-iwan siya ng ganitong voicemail. Hello, mahal. Kakatawag lang sa akin ng Hopetown Search and Rescue at may nahanap silang kagamitang pampalutang na itinapon ko kay mama nung nahulog siya sa dagat. At kaya hindi pa rin nila siya natatagpuan. Pero ngayon ay maaari na nilang ituon lahat ng kanilang pagsisikap sa isang mas maliit na lugar. At patuloy pa rin silang naghahanap doon hanggang ngayon. Kaya gusto ko lang kayong bigyan ng update at ipaalam sa inyo. Mahal kita. Mag-uusap tayo mamaya. Anong tumatak sa'yo nung narinig mo yon? Well, nung sinabi niya sa akin na nawawala ang nanay ko, parang wala siyang masyadong emosyon nung sinabi niya sa akin. Monotone lang siya at parang, uy, nangyari to. Pero ngayon, parang sa voicemail na to, mas ramdam ko na may kaunting pagkaapura at emosyon siya tungkol dito. Kaya hindi ko alam. Basta, hindi ko alam. Ano naramdaman mo nang mabasa mo ang mga balita kagabi na siya ay naaresto? Parang anong pakiramdam mo nung sandaling yon? Hindi ko nagustuhan dahil, muli, bahagi siya ng buhay ko. Halos buong buhay ko na. Ayokong maniwalang nagawa ito ng taong kasama kong lumaki dahil mahalaga siya sa akin. Pero, Pasensya na. pero siya, masakit lang na dalawang tao na sobrang mahalaga sa buhay ko ay wala na ngayon. Hindi ko na sila madaling matetext. Pwede siyang makulong habang buhay kung pangit ang resulta. At ayokong maniwala na ang isang taong sobrang lapit sa akin ay kayang gumawa ng ganito. Sa oras ng pagre-record, hindi pa nasasampaan ng kaso si Brian Hooker. Nakausap ko ang kanyang abogado sa telepono ngayong araw. At sinabi niya sa akin na sa Bahamas, ang ganitong pag-aresto ay mas parang detainment pa lang sa ngayon. Sa anunsyo ng mga autoridad sa social media tungkol sa pagkakaresto kay Brian, sinabi ng lokal na pulisya na may probable cause sila para arestuin siya. Hindi malinaw kung may ebidensya ba talaga sila at kung ano yun sa puntong ito. Sabi ni Carly, nalaman niyang pag-aresto sa stepdad niya sa balita. Narinig mo na ba kung anong ebidensya ang meron sila laban sa kanya ngayon? Sa tingin ko, ang tanging ebidensya lang na meron sila ay mga text message na nagsasaad ng mga naging problema sa relasyon noon. At sa ngayon, sabi-sabi lang ito at hindi pa tunay na patunay. Hindi ko rin alam kung mas maraming ebidensya ang lola ko o kaibigan ng nanay ko kasi hindi ako masyadong kinuwentuhan ng nanay ko tungkol sa mga problema niya sa relasyon. Kaya, Nabasa ko na nakausap mo ang mga autoridad. Sa tingin ko, nung lumabas ang kwento, sinubukan mong makipag-ugnayan sa kanila. Ano ang sinabi mo sa kanila habang nagtatanong sila tungkol sa relasyon ng nanay mo sa iyong amain? sinabi ko lang na naging magulo ang relasyon nila. Sinabi ko ito sa Coast Guard nung nag-usap kami. At sinabi ko na magulo ang relasyon nila at lumalala pa kapag umiinom sila. Kaya nag-aalala lang ako dahil nagbanta na siya noon. Kaya sinusubukan ko lang siguraduhin na hindi siya nadala ng galit niya at baka may nagawa siyang hindi na niya mababawi. Kaya gusto ko lang siguraduhin na isa lang talaga itong aksidente bago ako isipin na tama ang mga hinala ko. Sabi ni Carly,
May kasaysayan umano sila ng karahasan sa tahanan, pero wala pa kaming natatagpo ang kasong kriminal na may kaugnayan sa paratang na iyon. Mahalagang ituro na alegasyon pa lang ang mga ito sa ngayon. Naglabas ng pahayag ang abogado ni Brian sa iba't ibang media outlet na nagsasabing itinatanggi ng kanyang kliyente ang anumang maling ginawa at kabilang dito ang pagtanggi sa mga alegasyon na ginawa ng kanyang stepdaughter. Gaano kayo kadalas mag-usap ng nanay mo habang siya ay nasa dagat? Madalas kaming mag-usap kapag may wifi siya. Kaka-install lang nila ng Starlink sa bangka, kaya may wifi sila sa Bahamas. Kapag kailangan ko ng payo, lumalapit ako kay nanay. Tinutulungan din niya akong makakuha ng sarili kong apartment balang araw. Tinutulungan niya ako maghanap ng murang apartment. Palagi siya nandyan kapag kailangan ko. Meron bang anumang kamakailan lang tungkol sa relasyon nila na talagang napansin mo sa puntong ito? Tulad ngayon, habang iniisip mo ang lahat ng nangyari nitong mga nakaraang araw, Sana mas nabigyan ko pa ng pansin. Hindi ko alam ang gagawin ko, pero nagpadala siya ng voice message na parang lasing siya mga 11, 30 ng gabi. Sabi niya, kausapin na lang kita bukas ng umaga. Sabi ko, haha, sige mama. At parang wala lang akong ginawa tungkol doon, pero dapat siguro may ginawa ko, ewan ko. Parang senyales na yon na oo, umiinom sila at sobra na. At alam ko na hindi sila uminom ng mga 1 taon at kalahati dahil alam nila ang mga problemang nangyayari kapag umiinom sila. Kaya, Dahil mas madalas na ito, nag-aalala akong baka may nangyari. at alam ko nung Sabado ng gabi na yon, sa tingin ko sinabi ng mga awtoridad na mga bandang 7, 30 sila lumabas gamit ang maliit na bangka na yon. Sa tingin mo ba uminom sila nung gabing yon nung may nangyari? Oo, naniniwala akong uminom sila. umiinom sila tuwing lumalabas sila nasa bar. Kaya naniniwala talaga akong uminom sila. Wala nga lang akong matibay na ebidensya, pero baka pwede kong tawagan ng restaurant at tingnan ng mga kamera. Hindi ko pa nagagawa dahil mahirap makipag-ugnayan sa sinuman sa Bahamas. Ngayon, nung nakausap ko sa telepono ang abogado ni Brian kanina, ang pangalan niya ay Terrell Butler at nakabase siya sa Bahamas. Ayon sa kanya, maaaring nalilang ng mga awtoridad si Brian para mapasailalim siya sa interogasyon. Sinabi niya na noong Miyerkules ng gabi, lalabas sana ang kliyente niya kasama ang isa pa para sa tinatawag na search and rescue kay Lynette. Hindi niya alam kung sino pa ang isa, pero habang nagpaplano siya, sinabi niyang inimbitahan ng mga awtoridad si Brian para sa panayam. Sinabi sa kanya na hindi ito panayam na kailangan ng abogado at hindi rin siya suspect. Sabi niya, sinabi ng pulisya na ang panayam ay para humingi ng tulong niya sa investigasyon at paghahanap sa nawawala niyang asawa. Ngayon, sinasabi ni Butler na in-interview si Brian ng mahigit 3 oras. At sa dulo ng panayam na yon, inaresto siya ng mga awtoridad. Ayon kay Butler, sa Bahamas, pwedeng detenihin ng awtoridad ang tao ng walang kaso hanggang 48 oras. At maaari pa itong paabain hanggang 96 na oras basta't may opisyal na interview sa suspect kung saan naroroon ang kanyang abogado. Sinabi ng abogado ni Brian na nasa Grand Bahama siya noong nagkausap kami sa telepono. Ibang isla yon kaysa sa kinaroroonan ni na Brian at Lynette nang mangyari ito nung Sabado ng gabi. Inaresto si Brian sa Abaco, mas maliit na isla. At sabi ng kanyang abogado, ililipat si Brian sa Grand Bahama. Habang nag-uusap kami sa telepono, sinabi niyang hinihintay niya si Brian doon. Sa mga naunang panayam sa media, sinabi ni Carly, anak-anakan ni Brian, na nagbanta raw siya sa kanyang ina. Tinanong ko siya tungkol dito. Anong sinabi niya sa iyo tungkol sa ganoong mga pagkakataon? Narinig ko mula sa iba pa niyang mga kaibigan na sinabi niya na hindi ligtas na makasama siya. Dahil kapag siya'y galit, nakakatakot at nagiging marahas siya. Hindi ko pa siya nakita nananakit ng todo, pero tinatarget niya ang leeg at sinasakal. Kaya, At nakita mo yon. Nakita ko na siyang gawin yun sa anak niyang babae dati. At pagdating sa kanilang kasal, kasi kapag tiningnan mo ang buhay nila sa social media, parang klise na sabihin na mukhang perpekto. Pero naglalakbay sila sa magagandang beach at nakatira sila sa isang bangka at parang napakalaya at walang inaalalang pamumuhay. Pero paano mo ilalarawan kung ano ang klase ng kasal nila? Sa tingin ko sila, mahilig sa pakikipagsapalaran.
Nag-enjoy sila ng magkasama, pero sa tingin ko nagkakaroon lang ng hindi pagkakaunawaan na unti-unting lumalala at nadadagdagan ng mga hindi nare-resolbang issue. At oo, umiinit lang ulo nila pag umiinom sila. Yung nanay mo ba, masasabi mo bang masaya siya sa kasal na to? Gusto ba talaga niya manatili sa ganitong buhay sa bangka at kasama si Brian? Sa tingin ko, gusto niyo maging masaya kasama siya, pero hindi laging madali dahil kay Brian. Marunong siyang mang-asar, kaya sa tingin ko, ewan ko, gusto talaga niyang mag-work ito ng todo. Pero? Alam ko na napag-usapan mo na may mga hinala ka tungkol sa kwento niya at sa sinasabi niyang nangyari nung Sabado ng gabi. Sa anong punto, habang pinoproseso mo ang balita tungkol sa nanay mo, nagsimula kang magduda? Kailan mo naramdaman na may mga hinala ka na? Sa una, hindi ko talaga matanggap na nangyari ito. Hindi ko agad nasabi na siyang may gawa. Kinailangan ko munang maglaan ng oras para maproseso ito. Pero dahil sa mga naunang issue, talagang hindi talaga masabing sigurado na hindi niya ginawa yun. Nagbukas na ng investigasyon kriminal ang Coast Guard, sabi ni Carly. At sinabi rin niya na nakausap niya ang Coast Guard. Sinasabi rin niya sa atin na kasali ang US Embassy sa kasong ito. Ano ang naging impresyon mo sa Coast Guard nang makausap mo sila? Ano ang gusto nilang malaman at ano ang mga itinatanong nila tungkol sa investigasyon at sa ginagawa nila? Nang lumapit sila, parang kinokolekta muna nila lahat ng detalye bago magdesisyon kung anong anggulo ang susundan. Nagtataka sila kung pera ang dahilan. Ganun din ang hinala ko. Tingnan mo, lahat ng life insurance parang nawawala, tapos bigla siyang lumayo. Ewan ko. Basta sinusubukan lang talaga nilang tingnan lahat ng mga detalye. Pagkatapos, nung gabing yun, tinawag na nila itong kriminal na investigasyon. At kung okay lang itanong yon, ibig kong sabihin, gusto ko lang malaman. May mga issue ba sa pera na alam mo? Tulad ng sa pagitan ng nanay mo at ng stepdad mo? Sabi ng nanay ko, ayos ang pera nila habang magkasama, pero kapag magkahiwalay, kailangan niyang magtrabaho ulit. At susubukan sana niya magtrabaho sa post office, pero sa Florida um, At napansin ko yon dahil retirado na sila. Ibig kong sabihin, ano ba, parang balik lang sa usapang pera. Ano bang ginagawa nila para sa pera? Lalo na nung nasa dagat sila. Kumukuha sila mula sa, alam ko may Vanguard sila or kung ano man. Kaya alam ko na may dalawa silang retirement, isa mula sa ETT at isa pa nilang hiwalay. Sa tingin ko, kumukuha sila mula sa isa sa mga retirement nila. Pero ang nanay ko hindi pa kasi wala pa siyang 50, kalahati. Naghihintay silang kumuha mula sa retirement ng nanay ko dahil mas matanda si Brian. Plano nilang ganito na ang buhay nila habang buhay, lalo na ngayong matatanda at retirado na sila. Oo. At siguro bibili na lang ng bahay kapag hindi na nila kayang mag-boating sa bandang huli ng buhay nila. Pero oo, ang paglalayag talaga ang plano nila sa ngayon. Alam ko nabanggit mo ang life insurance at kadalasan na pag-uusapan lang kapag may nangyari. Alam mo ba kung may life insurance plan sila? Sa tingin ko, may isang nanay ko kasi nag-retire siya sa ATT. Pero sa palagay ko, wala si Brian kasi hindi naman siya officially nag-retire sa ATT. Sa ngayon, di pa natin matiyak ang pinansyal na kalagayan ng mga hooker o kung may aktibong life insurance policy para kay Brian o Lynette. Muli, lahat ng sinasabi ni Carly ay sarili niyang pahayag at paratang tungkol sa kanyang pamilya. Ngayon, gumawa si Brian ng isang Facebook post na may pahayag tungkol sa sitwasyon. At ganito ang nilalaman. At ito ang sabi. Wasak ang puso ko dahil sa aksidente sa bangka dulot ng malalakas na alon at hangin na naging sanhi ng pagkahulog ni Lynette mula sa aming maliit na bangka malapit sa Elbow Key sa Bahamas. Sa kabila ng pagsubok na maabot siya, lalo kaming pinaglayo ng malakas na hangin at agos. Patuloy pa rin kami naghahanap sa kanya at yun lang ang iniintindi ko ngayon. Lubos ang pasasalamat ng aming pamilya sa tulong ng mga tao sa Bahamas. Lalo na sa Hopetown Volunteer Fire and Rescue Team, Royal Bahamas Police Force, Royal Bahamas Defense Force at US Coast Guard na walang sawang nagsusumikap para maibalik sa amin si Lynette. Salamat sa lahat ng patuloy na nag-aalala para kay Lynette at sumusuporta sa aming pamilya sa hirap na panahong ito. Yan ay pinost nitong Martes ng umaga.
At ngayon, alam mo, ibig kong sabihin, napakaraming tao na ang nakakita, alam mo, Ang nanay mo ay napapansin na sa social media dahil sa mga video na ipinost at daan-daan siyang nakikilala. Ano ang nais mong malaman ng tao tungkol sa kanya habang sinusubaybayan nila ang kwento? isa siyang napakamaalagang tao. Mahilig talaga siya sa mga pakikipagsapalaran. Mahilig siyang maging aktibo at gumawa ng crafts. Gaya ng maliliit na bangka o pagtatahi ng bimini para sa mga bangkang may layag. Talagang mahusay siya sa pagkukumpone. Ang galing niya. Nag-hire na si Carly ng sariling abogado at nagbigay ng ilang panayam mula nang mawala ang ina niya. Nakikikita-kita nagbibigay ng maraming panayam. Sigurado akong 1 linggo lang ang nakalipas. Hindi mo inakalang gagawin mo ito, lalo na sa sarili mong bahay at sa amin man o sa isang pambansang TV station. Saan mo kinukuha ang lakas sa mga oras na ito para patuloy na pag-usapan ng lahat ng ito habang hinaharap mo ang isang bagay na karamihan sa mga tao ay hindi kayang maintindihan? Kaya ang boyfriend ko na si Steve, ang halos humahawak ng cellphone ko ngayon. Kasi talagang sunod-sunod ang mga tawag at mensahe. Kaya pinapakiusapan ko siya na makipag-usap sa mga tao at tumulong mag-ayos ng mga panayam. Malaking tulong talaga yon kasi mahirap talagang gawin lahat ng ito mag-isa. Masaya akong makipag-usap para may kalatang balita. Gagawin ko ang kahit ano para matulungan ang nanay ko. Alam mo, ano ang sinabi sa'yo ng mga autoridad sa Bahamas? May sinabi ba sila? Tungkol lang sa mga pagsisikap sa ngayon para malaman, alam ko na may kriminal na aspeto na ngayon. Kasama ang Coast Guard at pagkatapos ay ang pagkakaaresto kay Brian. Pero pati na rin yung pagsubok na alamin kung ano talagang nangyari sa nanay mo. Parang ano na ang naririnig mo tungkol doon? Kausap ko ang US Embassy ngayon at sinabi nilang tutulong sila bilang tagapamagitan sa proseso. At alam ko na ang lolo ko ay nakipag-usap, pumunta sa US Embassy sa Miami at kumuha ng pasaporte. At hindi raw nila pinapirma ang lola ko ng kahit ano. Kaya parang sinabi lang nila, kami nang bahala dyan. Huwag mo na intindihin yan. Doon inaresto si Brian. Hindi ko alam. O Kylie, salamat sa'yo. Hindi ko maisip kung anong pinagdadaanan mo. At talagang nakikiramay ako sa lahat ng ito. Salamat sa pakikipag-usap. Alam kong mahirap ito. Salamat. Sa oras ng pag-record, hindi pa nasasampahan ng kaso si Brian Hooker. Sa anumang krimen at sa pamamagitan ng kanyang abogado, itinanggi niya ang anumang pagkakasala at patuloy niyang itinatanggi ang mga paratang na ginagawa ng kanyang anak-anakan tungkol sa kanya at sa kanyang kasal kay Lynette Hooker. Dito nagtatapos ang episode ng On the Case mula Law and Crime. Mag-subscribe sa YouTube at Spotify at panurin kami sa Peacock. Ako si Chris Stewart, hanggang sa susunod.